Kwento sa akin ng nanay ng asawa ni Kuya, sinasapian daw si Ate Faye, kapatid ng asawa ni Kuya. Pinayuhan niya ako na huwag papasok sa kwarto ni Ate Faye kapag gabi dahil baka hindi na raw ako makalabas. Hindi man ako naniwala agad. Hindi ko rin sinubukan dahil nung bata pa ako, masunurin ako. Unang gabi ng tulog namin doon, tabi-tabi kami lahat sa sahig. Si Ate Faye lang ang may sariling kwarto. Malaki pero puno ng karton at sobrang dilim. Makalipas ang ilang oras, nagising ako bandang alas 12 ng hating gabi para magbanyo. Pagbalik ko, napatingin ako sa loob ng kwarto ni Ate Faye. Laking gulat ko nang may makita akong babaeng nakatayo. Nakasuot siya ng pangkasal pero punong-puno ng dugo ang damit. Nakangiti habang nakatitig sa akin at kumakaway. Sa takot ko, nagtalukbong ako ng kumot at pumikit hanggang makatulog na lang ako. Kinabukasan hindi ko yun binanggit sa kanila. Pero kinagabihan, nagising ulit ako. Pagbalik ko mula banyo, nakita ko naman ang isang lalaki. Pugot ang ulo. Hawak-hawak niya ang ulo niya at nakangiti. Mula sa likod niya, may batang lalaki namang lumabas. Nakabarong, maputla at nakangiti rin. Sinundan pa ng isang batang babae. Bigla na lang nakahiga sa harap ko habang ako'y nakatagilid. Nakangiti rin siya. Sinubukan ko sumigaw pero walang lumalabas na boses. Sa takot ko, nagdasal ako hanggang makatulog. Gabi-gabi, tuwing magigising ako ng alas 12, may ibang anyo ako nakikita sa loob ng kwartong iyon. May matanda, may mag-asawa, iba-iba. Pero sa huling gabi bago ko umuwi, pabalik ng Bicol, nagising ulit ako. At sa pagkakataong iyon, hindi lang iisa o dalawa ang nakita ko. Lahat sila, magkakasama, para silang isang pamilya. Sama-sama nakangiti at kumakaway sa akin. Ngumiti na lang ako pabalik. Kinabukasan bago kami umalis, ikinwento ko lahat sa kanila. Pagbalik ni Mama sa Cavite makalipas ang ilang buwan, nagulat ako sa sinabi niya. Ayon sa nanay ng asawa ni Kuya, simula raw nung umalis ako, hindi na nagpakita ang mga kaluluwa. Para bang natulungan ko raw silang makatawid sa kabila. May mga nilalang na hindi dapat katakutan, kundi unawain. Pero minsan, gusto lang nilang makita at maramdaman ng mga buhay para tuluyan silang makalaya